Alam mo Marcos, ano? Kung hindi mo lang sinira sana mga Duterte, pinapatuloy mo lang, hindi mangyayari ito eh. Mabango pa sana kayo kahit manatili kayo dyan ngayon sa pistol niya, ibubuto pa tayo ng mga tao. Kung tinuloy mo lang ang project ni Duterte. Ang nangyari, dahil sa kagustuhan ninyo na matili kayo dyan, sa halip na itong patuloy mo at tumingaw kung ano ng utang loob sa mga Duterte, kinalaban nyo pa. Kasi alam nyo na ang Duterte lang talaga ang makakatalo sa inyo. Wala nang iba. Wala nang iba. Kaya ang mga tao kayo, bakit mahal ko si Duterte? Dahil sa panahon ni Duterte, in 6 years time din na panungkulan, marami siya nagawa. Anong unang ginawa niya? Na hindi nagawa nung nakaraan ni Pinoy. Yung laglambala lang sa airport eh. Nung sinabi ni Duterte, tigil ka agad eh. Nagawa ba yun? Ikaw, anong ginawa mo sa airport na yun, no? Ang gulo ngayon ng airport na yun, no? Wala na. Windang-windang na talaga ang Pilipinas. Kaya, kung hindi ka pa bumaba, Marcos, no? Alam mo, ang naisip ko, sabi ko nga eh, mabuti pa na huwag ka na rin mag-presidente kung sakali. Bakit? Mamanahin mo ngayon ang problema ng bansa natin. Dahil sagad na ang pera ng kayamanan ng ating kabanang bayan. Wala na. Ikaw ang problema. Malaki ang utang sa World Bank, tapos walang proyekto. Wala lang kitang project. Sana papunta yung trillion na inutang. Si Duterte, in 6 years time, ang nautang ng Duterte, 5 trillion, sabihin natin 5 trillion, 6 trillion ba? Pero may nakikita. Ano nakikita? Ang daming project ko. Build. Ha? Boracay na linis. Ang Manila Bay, linis. Lahat. Ang dami na ba Duterte? Ha? Partida pa. Mayroon pang gira sa Marawi. Ha? Napahinto ni Duterte. Mayroon pang COVID-19. Kita mo partida ni Duterte, tapos siraan nyo ng ganon. Samantalang kayo wala akong nagawa sa within 3 years na kayo na panungkulan ninyo. Wala naging ginawa, kundi atupagin ninyo kung paano ma-invest ni Sara. Hindi na kayo nahiya yan. Ang laki ng ginagastos ninyo dyan araw-araw sa Congress. Ilan kayo dyan? 330 kayo na mga-congressman. Kasweldo nyo pa lang, hindi pa kasama doon sa kurakot ninyo. Hindi pa kasama kurakot nyo sa project ninyo. Hindi pa kasama doon kung ano-ano pa ginagawa ninyo. Alam nyo, kung matunaw lang kayo sa mura ng mga tao siguro, dapat tunaw na kayo eh. Kaya nga masabi ko lang, no? Ang masabi ko lang, kung mayroon pa kayong kunting kahiyan, please lang, no? Idamay pamilya nyo. Bumaba ka ng kapos, please lang. Huwag yung mindset sa mga tao na mas marami pa kayong kakampi. Dahil sa 100 million na mga voter ng mga tao ngayon sa Pilipinas, sigurado ko, 80% dyan sa mga yan ay galit na sa inyo. Wala na kayong pag-asa na mananalo pa kayo, huwag na kayong umasa. Dahil kahit kailan, hindi na kayo talaga mananalo kahit ano pag gagawin ninyo paninira kay Sara Duterte. Kahit ubusin nyo po lahat ang kayamanan sa pamimigay sa mga ayuda na yan, hindi kayo mananalo kasi ang mga tao ngayon ay gising na. Kaya ako nagpapasalamat ako. Bakit? Nagpapasalamat ako ngayon sa mga vloggers ngayon. Mayroon tayong social media ngayon na nakikita ngayon kung anong nangyayari at nakakarating ng dissemination sa lahat ng mga tao kung anong ginagawa nyo dyan. Ngayon, itong mga mystery media, bakit nanahimik ngayon? Yung dati ninyong mga pagmumura sa mga Marcos never again, magnanakaw, mga narcissist, kung ano-ano mga sinasabi ninyo. Nasaan tayo ngayon mga media? Mga mystery media, nasaan tayo ngayon? Ang lumalaban na lang ngayon, ang mga vloggers na lang, kayo ang pinapalabas nyo lang kung ano ang mabuti sa gobyerno. Tapos, ang masama kayo sa mga Duterte, yung ang pinapalabas ninyo. Salakado lang kayo masyado. No? Alam mga media kayo ng mga Aquino kayo, nakantay lang kayo eh. Kung wala ang Duterte, at wala mga supporter ang mga Duterte, hindi lumabas dito, alam mo? Sigurado ko, kayo mga dilawan at saka itong mga makakaliwa, sila ngayon ang nandito ngayon. Kung ang Duterte at saka kayo Marcos, kung hindi kayo nagkasira ng mga Duterte, sigurado ko nasa kali araw-araw din itong mga kaliwa at saka itong mga Aquino. Dahil sa puntaryan talaga ng mga yan. Kaya lang, since nandito na yung mga rock supporter ng mga Duterte, sila na yung umaharap ngayon sa mga katiwalian ninyo, pinabayaan nyo na lang. Hindi na kayo nakikisama sa gawa ng administrasyon ngayon, sobra na ang ginagawa sa mga tao. Diba? Kaya, please lang, pakiusap ko sa'yo. Senator Eme,
alam ko naman, ikaw lang may kahiyan siguro ng kunti, ano? Alam ko naman siguro na ayaw mo masira ang pagkaibigan ninyo ni Inday Sara, Bibi Sara, no? No? Mahirap talaga manimbang sa dalawa. Pero alam ko na ikaw rin siguro ang medyo maasahan namin. Advisean mo na lang, please. Ay, may makinig ka, please. Advisean mo na lang si Tambaluslos, si Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Advisean mo na lang. Step down na lang siya. Mag-resign na lang siya. Please lang. Ngayon, kung si Inday Sara man ang papalit, o sino man dyan, ha? May eleksyon naman eh. Kung hindi maganda kung wala ka si Sara, kung siya kaya papalit halimbawa kay Marcos, mayroon naman eleksyon eh. Nakikita namin yan kung ano sa gawin ni Sara. Kaya lang, sigurado ko, mahirapan siya sa pagbangon kayo kung siya man ang uso. Bakit po? Ang laking problema na harapin niya ngayon, kasi said na yung mga pera sa kabanang bayan. Yan ang, kung ako lang papayuin, tama yung sinasabi ng tatay niya, tawag ka na mag-presidente. Bakit? Kasi malaking problema ang harapin mo pag ikaw ang presidente. Sa ginawa mo ngayon, Marcos, lubog na ang Pilipinas sa ginawa ninyo. Kurakot dito, kurakot doon. Huwag niyo yung sabihin na hindi totoo yan. Kitang-kita namin eh. Alam na namin eh. Kasi kung kurakot yan, nasaan ang pera ng PhilHealth? Nasaan ang pera ng SIS? Ha? Nasaan ang Maharlika Funds na sinasabi mo, Marcos? Di ba? Kitang-kita no. Wala lang balita doon sa Maharlika Funds mo eh. Sirang-sira ka na, Marcos, please lang. Please lang, pag-iusap ako. Mas matanda ako sa'yo, matanda na ako eh. Pinagawa ko ito po sa salita dito ngayon. Kung mapanood na ninyo, Marcos. Nagmamakaawa na ako sa inyo, please lang. May mga anak kayo, magkaroon din kayo ng apo. Paano ko yung mga apo ninyo? Ha? Sa darating na panahon. Apo ninyo yan. Dadaan sa harapan ng mga tao, duduraan yan. Dahil sa kawalang hiyaan ninyo. Papayag ba kayo ng ganyan? Salamat tayo doon diba? na binigyan niyo. Yan bang ipamana ninyo sa apo ninyo? Mga Marcos, yan bang ipamana ninyo na mga Marcos magnanakaw? Yun ba gusto niyo mangyayari? Ha? Kung kami nga, mahirap lang kami. Ha? Ayaw namin ang anak namin at mga apo namin nasabihan ng mga tao, ang tatay niya, ang luro niyan eh, magnanakaw yan, walang hiya yun eh. Iniingatan namin na mahirap lang kami. Kayo ba kayo may pangalan kayo? Hindi nyo madadala sa pera ninyo ang tao. Hindi nyo madadala yan. Ang gusto namin, yung pagkatakbo sa Pilipinas, di ba? Majority ng Pilipino ang nakinabang sa inyong pamamahala. Hindi yung kayo lang nakikinabang. Okay, so, dito ko na lang siguro tatapusin. Ang panghuli ko pakiwarot sa mga loyalista. Ayaw mga loyalista, isa din ako dati dyan. Hindi rin ako dyan. O hindi ako naniwala. Doon, na kung makaupo si Marcos, hindi ko siya binuto dahil doon ha. Dahil umaasa ako na baka makatanggap ako na baka tubuko niya, pagpawin niya yung makayaman ako. Binoto ko siya, isang ko sa bubutuloy siya, 31 million. Kasi ang inisip ko na ipagpatuloy yung mga project ni Duterte. Ngayon, bakit ako ngayon nagsisisi? Hindi ako nagsisisi, alam mo bakit? Blessing in disguise yung pagpupo ninyo. Bakit? Matagal na pala kahit sino ko pupulit yan ng presidente, hindi talaga asin ng Pilipinas. Bakit? Matagal na palang mastermind yan si Lisa ang mga sindikato. Ha? Droga. Siya ang nagbubuto ng mga droga. Ha? Ayun kay Marnica, kidnapper pa. So, kahit sino ko po dyan kami ni Duterte, sino mo po dyan, hindi talaga asinso. Ngayon, ang pag-upo nyo dyan, blessing in disguise, at least nalalaman ng mga tao ngayon na kayo pala, Marcos, at yung asawa mo, sila pala ang mastermind sa mga sindikato. Nabulgar na ngayon na nakaupo na kayo dyan. At nakikita namin yan kung anong ginagawa ninyo, kung ano yung mga katotohanan. Diba? So, kayo mga liyasta, kung maasa kayo, nagkakasakali, maabunan kayo sa kayawan ni Marcos. Please lang. Huwag na kayong umasa dyan, hindi mangyayari. Kasi ngayon pa lang, hindi magnanakaw, hindi lang makabala ng buka nila. Kung may pera yan ay inasahan, Amerika. Sulit. Puro asa na lang kayo. Please lang, huwag na kayo, humiwalay na kayo kay Marcos. Huwag na kayong aasa pa na kayo mabunan sa kayawanan ni Marcos. Humiwalay na kayo dyan, kawawa na kayo mga realista. Please lang, kung makamunin kayo, may mga anak kayo, yung kinukupasin mga po ninyo, titingnan ninyo. Huwag yung pagkakanan lang ng isang tao na katulong mga Marcos na yan, dapat kong samantala. Ha? Sakin sa kapagyarihan. Tapos kakampihan nyo pa ngayon. Nandyan pa rin kayo, denoleyista kayo. Bakit? Alam ko, umaasa kayo. Ha? Tapos, ha?
nung mga ko si Marcos, ito kung matinong pag-isip niya, hindi ako bumuto sa kanya, din nga kasi nakagawin ng 20 pesos yung 20 pesos bigas. Hindi ko siya binuto doon. Bakit? Wala akong pinag-aralan eh. Pero hindi mo kaya mag-isip na kaya niya ba bang pababain na 20 pesos ang bigas? Samantalang ang demand, ang supply ngayon, ay hindi naman kaya talaga ng supply ang demand. Ngayon ng tao, ini-import tayo ang bigas ngayon sa ating bansa. Nag-import pa tayo rito. So, paano maging 20 pesos yan? Eh doon pa lang may kaya ka ba na abuluhan lahat yan kung magkano para maging 20 pesos? Hindi ako niniwala doon. Pag 20 pesos na pinangako ko, kung matino ang pag-isip mo, hindi mo sana pinangako yung mga tao ng ganyan. Kasi darating pa na ngayon, katulad ngayon, na hindi mo natupad yung 20 pesos kasi imposible yun. Bakit? Tumataas ang mga ng petroleum eh. Paano bababa yan? Tumataas ang gas? Paano bababa yan? Puro tayo import ng bigas. Paano yung magkakaw ng 20 pesos? Nambubula ka eh. Kasi kung matino mag-isip ko, hindi mo gagawin pangako yun. Tapos, alam mo, ikaw pahamak mo yun. At ito may nangyayari sa iyo ngayon. Sinisisi ka ng mga tao ngayon kung nasaan yung 20 pesos ng bigas mo. Oh. Di ba? So, Marcos, please, BBM, bumaba ka na lang. Maawa ka naman sa mga tao. Ang iba rito, dito natutulong ko galing ko sa Bisaya yan, galing sa Mindanao yung iba rito. Kami, taga Manila lang kami. Pero itong mga iba dito nakakawawa. Gutom at saka puyat ang inaabot nila rito para lang talaga na may labas yung kanila sa kanang ipakita na hindi na nila gusto yung mga ginagawa ninyo. Diba? Wala na, maawa na mga kumikunting awa pa kasi mga tao. Sana bumaba ka lang pa kayo sa kanila. Bumaba ka na, Marcos. Kung tunay ka na mayroon ng pagtingin sa mga tao para mapaniwala mo tingin ng tao, makikita naman yun sa ginagawa ninyo, di ba? Ngayon, para mapaniwala niyo ang mga tao na may marasakit kayo at mayroon tayong kunting kahiyan, bumaba ka na lang, Marcos. Bumaba ka na lang, no? Pakiusap ko na siya, bumaba ka lang. Maawa ko sa mga tao na nandito. Ha? Pagmula doon sa mga tao ni Kibuloy na 10 days, 11 days nag-rally sa Liwasang Bonifacio, eh wala kami lang kinakitang simpatiya. Samantalang panahon ni Duterte, walang rally ang mga makakaliwa, ha? Pinababaan ni Duterte at kinakausap kung anong problema nila. Ikaw, salip babaan mo kausapin mo, lalo mo kang inudyukan ng mga polis na kailangan sila babantayan ng gusto kung anong ginagawa mo doon sa mga rally na mga ano nila, lalagyan nila ng mga bulldozer, mga truck na para hindi makapag-rally. Anong klaseng tao ka, Marcos? Presidente ka ba? No? Ikaw ba? Anong klase ka? Bakit ka ganyan ang ugali ninyo para namumuno lang kayo sa Pilipinas para kaganyan yung mga tao, kahirapan ninyo? Hindi nga Marcelo ngayon. Pero mas matindi pa si Marcelo yung ginagawa ninyo, Marcos. Okay na yung tatay mo na gumawa ng Marcelo noon. Alam ko bakit? Alam ko istorya noon kasi aktivista din ako. Ha? Kaya nang baba ng Marcelo, ang tatay mo dahil sa bang-take over na ang komunista sa ating bansa. May katwiran siya doon. Alam namin yung istorya na yun. Kaya itong ginagawa mo ngayon, Bongbong Marcos, hindi ka man nag-declare Marcelo, silent Marcelo yun. Kung mas matindi pa sa Marcelo ang ginagawa mo. Ayon sa konstitusyon, Marcos, dapat bumaba ka na lang kasi sobrang kahiyan na yung ginagawa mo. Bawal yung mga ginagawa mo. Yung mga tao na inalisan mga karapatan, nakalagay sa ating Bill of Rights eh. Sa under the Constitution of the Bill of Rights. Hindi ba? Ano nakalagay sa Bill of Rights? Any person na presume innocent otherwise is proven guilty beyond reasonable doubt. Mayroon bang proseso ang pagkukulong nyo kay Kibuloy? Mayroon bang proseso ninyo ikukontem yung tao sa kulungan? Si Attorney Lopez? Nakakulong, kinuntim nyo, kinulong yan na without due process? Gusto nyo ilipat sa correctional? Yan ba may due process? Hindi ako abogado, pero alam ko, any person, any accusation of the right to due process. Ayan mo pag naupo si Sara. Bakit? Kinukulong nyo ang mga tao, may karapatan ba kayo dyan mga huwatkom na magpakulong ng tao? In the end of legislation, magagawa lang kayo ng batas, dapat pinakahanda kayo batas. Kung ano man nandoon ang mga reklamo sa kanya, yung sa resource person, na naglalaan sa inyo, ginagawa nyo ng batas. Pero hindi kayo mabuska doon. Dahil trabaho yan ng husgado. Trabaho ng korte yan. Inawalan nyo ang trabaho. Dapat ito imbestigahan yan para mag-due process. Sila bahala doon. Gumawa kayo ng batas. At kung mayroon lang nagreklamo, reklamo nyo doon sa Supreme Court,
at ang Supreme Court ang mag-define doon kung guilty o not guilty. Hindi kayo. Hindi kayo ang maghusga. Gagawa lang kayo ng batas, kaya nga nandyan kayo lawmaker kayo, di ba? Hindi kayo dapat na oppressor kayo. Ino-oppress yung mga tao Mag-invite kayo ng mga tao ng mga witness at saka mga tapos i-content nyo. Pag hindi nyo gustuhan, is citing content nyo, ikulong nyo. Bakit gusto nyo pa nadalhin sa kulungan dahil sa mga Ano kayo? Anong klaseng mababatas kayo? Mababatas ba kayo yan? Kangaroo kayo no? Yan ang ginagawa ninyo. Kaya, ito lang ulit ako usap ko sa inyo. Marcos, please, step down na. Please, resign ka na. Wala kang karapatan para maguguhan ang bansang Pilipinas. Maraming salamat, Tay. Thank you po.